Pag-uusapan natin ang proyektong sinasabing pinakamalaki sa mundo, ang Integrated Solar at Battery Energy Facility sa Central Luzon. Pero bago natin salubungin ang proyektong ito ng buong tuwa, kailangan nating itanong, sino ang tunay na makikinabang? At bakit napakalaki ang papel dito ng Power China, isang kumpanyang pagmamay-ari ng gobyerno ng China? Kung mahirap ka, malamang na galit ka sa China dahil sa di umano'y panghihimasok nito sa ating bansa. Natatakot din po, kinakabahan. Siyempre po, pag nakita ka na't napansin ka nila, tsak nakahabol po talaga sila yun. Binabantayan po nila talaga yung kalburo. Pero kung ikaw ay oligarko, malamang ay suportado mo ang China dahil sa mga oportunidad na kumita ng malaki. Kaya saan nga ba tayo nakaposisyon? At ano ba ang papel ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa lahat ng ito? Ang sinasabing pagiging anti-China ng kanyang administrasyon ba ay totoo o isang haka-haka? Ang proyektong ito ay itinuturing na milestone sa renewable energy sa Pilipinas. 3,500 megawatt power na solar power na may kasamang 4,500 megawatt hour na battery system. Sapat daw ito para mabigyang kuryente ang mahigit 2 milyong kabahayan. Ang Terra Solar Philippines Incorporated, ang pangunahing tagapamahala, ngunit ang tunay na tanong ay sino ang gumagawa? O sino ang gagawa? Ang sagot, Power China, isang state-owned enterprise na kontrolado mismo ng gobyerno ng China. At narito ang nakakagulat na bahagi. Alam ng Administrasyong Marcos na ang Power China ang hahawak sa proyektong ito. Sa kabila ng kanilang mga pahayag na hindi sila pro-China, tila bang kwento ang makikita sa mga aksyon. Para sa mga hindi pamilyar, ang Power China ay hindi lamang basta malaking kumpanya. Ito ay 100% na pag-aari ng gobyerno ng China. Aktibo sila sa iba't ibang bahagi ng mundo, lalo na sa mga bansang kagaya ng Pilipinas, kung saan marami na silang naging proyekto tulad ng Kaliwadang Project na binabatikos dahil sa epekto nito sa mga katutubo at kalikasan. Coal-fired power plants, sa kabila ng layunin ng bansa na mag-shift sa renewable energy. Energy transmission lines na kritikal sa ating national grid. Ngayon, sila rin ang pangunahing kontraktor sa pinakamalaking solar project sa bansa. Hindi ba dapat tanungin, bakit natin ipagkakatiwala ang ganitong kalaking proyekto sa isang kumpanyang dayuhan, lalo na't hawak ito ng gobyerno ng China? Ngunit ang mas malaking tanong ay, ano ang papel ni Pangulong Bongbong Marcos sa lahat ng mga ito? Ayon sa mga dokumento at opisyal na ulat, ang administrasyon mismo ang pumayag sa kasunduan sa Power China bilang kontraktor ng Terra Solar. Bagamat madalas sabihin ng administrasyong Marcos na hindi sila pro-China, ang ganitong desisyon ay tila kabaliktaran ng kanilang sinasabi. Alam ng Pangulo na ang Power China ay direktang pagmamay-ari ng gobyerno ng China. Kaya paano natin paniniwalaan na anti-China sila kung ang kanilang aksyon ay sumusuporta sa interes ng ating bansa? Ito ba ay isang estratehiya o simpleng pagpapakitang tao? Sa ganitong mga hakbang, lumalabas na ang kanilang deklarasyon na anti-China ay isa lamang tsismis. Ang proyekto ay sumasakop sa 1,505 hektarya ng lupa sa East Section ng Central Luzon. Malawak ito, ngunit sino ang nawalan sa proyektong ito? Mga magsasaka na pangunahing apektado, ang mga tao na umaasa sa lupa ng kanilang kabuhayan. Habang ipinapakita ng Terra Solar ang kanilang magandang plano, may mga kwento ng displacement at pangamba mula sa mga lokal na komunidad. Sa proyektong ito, sino ang tunay na panalo?
Ang mga Pilipino ba? O ang mga dayuhan? O ang mga oligarkong pinapaboran ng gobyernong ito? Ang Terra Solar, Power China at Meralco Power Gen ang mga pangunahing nasa likod ng proyekto. Pero habang sila ay umaasa sa kita, tayo, ang sambayanang Pilipino, ang maaaring magbayad ng mas mataas pa na singil ng kuryente. At habang tayo ay nagtatanong kung sino ang tunay na makikinabang, malinaw na ang gobyerno ng China kasama ang kanilang kumpanyang Power China ay isang malaking panalo. Ngunit ang puntong ito, hindi natin pwedeng ihiwalay ang gobyerno ni Pangulong Marcos sa usaping ito. Kung talagang anti-China ang administrasyon, bakit patuloy ang mga ganitong kasunduan? Bakit tila mas inuuna ang interes ng dayuhan kaysa sa lokal na komunidad? Mga kababayan, tayo ba ang magiging saksi sa isang proyekto na magdadala ng malinis na enerhiya? At ito ba ay bahagi ng mas malawak na plano ng ibang bansa? Ang pinakamalaking solar project sa mundo ay isang milestone. Ngunit hindi natin maaaring balewalain ang impluwensya ng China, lalo na sa sektor ng enerhiya. At ang higit sa lahat, ang papel ni Pangulong Bongbong Marcos. Anti-China nga ba siya? O nagiging instrumento lamang ang interes ng dayuhan? Ang laban para sa enerhiya ay hindi lang laban ng teknolohiya. Ito ay laban ng prinsipyo ng soberenya at ang kinabukasan ng ating bayan. Sama-sama nating bantayan ang bawat hakbang upang masiguro na ang Pilipinas at ang mga Pilipino ang tunay na makikinabang. We're all very excited at the groundbreaking ceremony for this very, very important project ng Terra Solar. This is the largest solar power facility with battery. Meron 3,500 sa ibang lugar na 3,500 hectares. Ngunit yung kanila walang baterya. Ito lang ang una sa buong mundo na nagkaroon ng hindi lamang solar na 3,500 hectares, kung hindi may battery pa rin para tuloy-tuloy ang pagbigay ng kuryente sa grid. At ito talaga ay napakahalaga dahil nakikita natin sa pag-advance ng teknolohiya, ang pangangailangan sa power ay pataas ng pataas, padami ng parami. Kaya ito bagay na bagay sa atin ang solar dahil alam naman ninyo kahit umuulan may araw pa rin at nakakapagbigay pa ng power ang solar. Kaya as I said, we are very excited and we congratulate all of those who put the project together, and we will be watching it and doing all that we can to help it along to make sure that it is a success.